bigay ka ng bigay sa anak mo, yan tuloy entitled siya. Ngayon, isang topic na naman guys, ang pag-uusapan natin. Isang topic na relatable sa panahon natin ngayon na puro instant. Dahil yan, sa mga napapanood natin sa internet o sa TV, puro instant. Siyempre, kahit tayo rin na nanggagaling sa hirap, gusto natin ibigay lahat-lahat sa anak natin at the same time. Minsan, nagkakaroon tayo ng maling interpretasyon sa salitang pagmamahal dahil gusto natin ibigay lahat. Resulta, nagiging entitled ang anak natin. Last week guys, kwento ko lang. Nagpunta kami magpamilya sa grocery. And then sa gitna ng aisle, nakita ng anak ko, talas ng mata. May gusto siyang biling chocolate. As usual, bigla siya nag-tantrum dahil hindi ko binili agad yung gusto niya. So sobrang lakas ng iyak niya guys, nagtumitingin na yung mga tao sa paligid. Noong time na yun guys, naisip ko na lang na ibigay yung gusto ng anak ko na chocolate. Pero syempre buti na lang, to the rescue misis ko. Pinigilan niya ako. Sabi niya sa akin, kinukonsinti mo na naman yan. Then na-realize ko guys, no, nagtatantrums yung anak ko para mabili yung gusto niya. Even di naman niya kailangan. At ako bilang isang magulang, katulad nga na sinabi ko kanina, konsentidor din ako na tatay. Kung lahat naman guys ng tao, natural ang pagiging entitled. Kasi dyan tayo either pinalaki ng mga magulang natin o kaya naman natutunan natin yan sa bahay. Or sadya lang talaga ng parent style natin bilang mga magulang, bigyan ng lahat ng kailangan o gusto ng mga anak natin. Kaya ngayon pa lang, kailangan kong baguhin yung mindset ko. Hindi porket nagtatantrums yung anak ko, bibili ko kaagad. Kasi ayoko din maging high maintenance yung anak ko paglaki niya. Dapat hindi siya puro luho lang. Kasi hindi alam kung saan kukunin yung pambili ng luho niya. Kaya lesson learned ko dito guys, no, huwag nating hayaan na maging entitled ang mga anak natin. Ang acronym po natin for today's lesson is TIPS. TIPS. T stands for tatag sa desisyon. Huwag natin ibigay ang lahat sa anak natin. Hindi porket nag-tantrum, ibibigay mo na. Maging kalmado ka at maging firm ka. Minsan, attention lang ang kailangan ng anak mo, kaya maglaan ka ng dedicated at quality time para sa kanya araw-araw. Pangalawa natin, independence. Hayaan mo siya maging independence. Hayaan mo siyang mag-decide on his own or her own. Pero i-guide mo pa rin siya. Unti-unti mo siyang turuan na yung mga desisyon niya ay dapat naayon sa talagang pangangailangan niya. Kailangan niya yan paglaki niya. Letter P, pagpapahalaga sa hard work. Turuan mo ang anak mo na lahat ng bagay na kailangan natin, kailangan pagsumikapan nating bilhin. Hindi lahat instant. Ipakita mo sa kanya mga bagay na pinaghihirapan talaga. Kung may gusto siyang bilhin, turuan mo siya kung paano mag-ipon. Letter S, at pinakahuli sa lahat sa tips. Salamat. I-practice ang gratitude. Palagi siyang turuan na magpasalamat sa mga bagay na meron siya. Malaki man yan o maliit. Kaya guys, ang pagiging independent, grateful at may kakayahang magtrabaho para sa pangarap, yan ang pinakamahalagang regalo na maibibigay mo sa anak mo. Wala nang iba. Anong pinakamahirap na tantrum na naranasan mo at paano mo ito i-handle? Ano naging resulta? Share mo naman yung tips mo para makatulong ka sa iba.